Right, ayan. So, After ng health natin, siyempre, Wealth naman. wealth naman. Pero bago natin pakinggan yung wealth, panoorin muna natin to. Tubong Bulacan po ako. Ang tatay ko ay isang tricycle driver lamang at isang farmer. Ang nanay ko naman ay tindera ng kangkong sa palengke. So, nung bata ako, nakita ko yung hirap at sakripisyo ng mga magulang ko, especially yung tatay ko. So, dumadating sa time din na ang tatay ko nasisiraan ng tricycle. So, pag nasiraan siya ng tricycle, yung kinita niya sa buong maghapon, kulang pa sa pagpapagawa ng tricycle. Ang nanay ko, dumidilehen siya sa tindahan para mangutang ng noodles at saka ng dilata. Sa awa at tulong naman ng Panginoong Diyos, naigapang ng mga magulang ko na matapos yung pag-aaral ko kahit high school lang. So after kong makagraduate ng high school, sabi ng magulang ko, anak, tumulong ka muna sa amin sa pagpapaaral sa mga kapatid mo. Magtrabaho ka muna. So naghanap po ako ng trabaho and natanggap naman ho ako, naging janitor po. So kahit ganon, kahit mahirap yung pagiging janitor, madalas din na napapag-initan ako. Sinasabihan ako na bakit hindi mo ayusin yung trabaho mo. Gusto mo yung mukha mo ingud-gud ko dyan sa kubeta. Dahil nga sa sobrang liit ng sweldo at mahirap yung trabaho. So naghanap po ako ulit ng trabaho. Kinonta ko po yung tiyuhin ko sa Las Piñas and ipinasok niya po ako sa 7-Eleven bilang isang crew. Dahil po sa kulang din po yung sinusweldo at wala po kami naiipon. So, ang ginagawa ko po, dumidiskarte na lang ako ng yung pa-expired ng pagkain sa 7-Eleven, yung mga frozen food. Yun po yung kinakain ko para lang po makaipon ako at makatipid, makapagpadala sa amin. Pero napansin ko yung kinikita ko sa 7-Eleven is kulang na kulang. So, that's why timing naman na yung kababata ko na tambay, lagi akong kinukulit, tawag ng tawag. Meron daw siya sa akin isi-share na opportunity na yayaman kami. Kaya so nga lang, hindi ako naniniwala kasi nga, tambay yung kaibigan ko eh. So kaya hindi ako basta naniniwala. And sa sobrang kulit niya, dumating sa time na pinapatayan ko na siya ng cellphone. Hanggang sa pag-out ko sa trabaho, nandoon na siya sa harap ng store namin. Hanggang sa nadala niya na ako sa office, doon ko nakita na sobrang ganda pala talaga nung inaayawan ko at ino-offer niya sa akin. So, nung nakita ko yung aim, sabi ko, eto na yung pwedeng-pwede talagang makatulong para magbago yung buhay ng pamilya ko. Habang ginagawa ko yung AIM Global, merong mga konting challenges na ako pinagdaanan. Number one na ina-expect ko na susuporta sa akin, yung mga magulang ko at saka yung girlfriend ko, sila pa yung number one na tumutol sa akin. So, yung girlfriend ko, dumating sa time na pinapili pa ako kung AIM Global o siya. So, ang pinili ko AIM Global. Dahil nga sa kagustuhan ko na mabago at maitawid talaga at tuldukan yung kahirapan sa pamilya namin. Hindi ko pinagsisihan yung desisyon ko na yon dahil after a year, eto na yung nangyari sa akin. Nakabili ako ng brand yung kotse na hindi ko man lang pinangarap dati na magkakaroon ako nito. And after 1 year and 2 months, kumita ako ng 1 million. Na yung dating kinikita ko sa 7-Eleven ng 1 year, dito kinikita ko na lang ng 1 buwan. After 2 years, nabili ko naman yung condominium ko dyan sa Santa Rosa, Laguna. Na dati, nagbe-bed space lang ako na titira ako sa isang ganung lugar. Nakapag-travel kami at first time ko makarating sa Hong Kong. And then after nun, nasundan pa ulit na all expenses paid, pinadala kami ng AIM Global para mag-travel sa South Korea, sa Jeju Island. Isa sa pinakamasarap na nagawa ko, yung binilan ko ng sasakyan na multicab yung mga magulang ko. Marami nang nagkaroon ng resulta sa ilalim ko at marami na ding nagkakotse, nagkaroon ng sasakyan. At alam na alam ko, marami pang susunod na magkakaroon ng sasakyan at magiging milyonaryo under ng organization. Kaya ang masasabi ko, hindi hadlang ang kahirapan para hindi ka mangarap ng malaki para sa pamilya mo. Kaya pag may opportunity, sumubo ka. Yeah.
Ladies and gentlemen, all the way from Laguna, ang nasampal, Mr. Neil Santos! Good morning! AIM Global Araneta! Woo! Una po sa lahat, sobrang ganda ng video. Maiksing oras lang po binigay sa amin para tapusin yan. Thank you po kay Upline John B, kay Miss Jam, at saka kay Miss Donna na na-shoot po ito ng maganda doon sa mga part po ng gumawa. And thank you po sa, gusto ko pong pasalamatan yung mga tao kung bakit nandito po ako ngayon. Na naniniwala po ako na wala pong self-made multimillionaire kundi may mga kasama ka na tumulong sa'yo para maging milyonaryo ka. At eto po, papasalamatan ko si Upline Yuri. Sila po yung nag-push sa amin para ibuhos lahat nung kung ano man meron kami nakakayahan para gawin to. Kumbaga, si Upline Yuri from Mindanao, hindi po niya kami kagrupo. Binabaan po kami. At si Up Mike Macroon, so kung nandiyan po, maraming salamat po kay Up Mike Ebrio, Up Maylin Abdane, Up Carlo, Upline Roy Saldua. Andyan ba, ACI? Yan, maraming salamat po. And sa training team, especially sa marketing team, si Pastor John, bumaba na din po sa amin. At si Sir Jason Laino. Yan po yung nagsilbing tatay po namin nung nawala po yung mga uplines namin. Iniwan po kami sa ere. Maraming salamat po kay Sir Jason Laino. And gusto ko pong pasalamatan din yung upline namin, si Upline Terence and Coach Ern Trinidad, yung nag-invite po sa akin na tambay. Maraming salamat po. And okay lang po ba? Pakilala po ako. Yeah, my name is Neil Santos. Dati po akong janitor. So yung janitor po, hindi ko po ikinakaya dito sa pinagmamayabang. Medyo mataas po ang posisyon ko that time. Sa second floor ho kasi ako naglilinis. Yeah. Kidding aside, pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, usually, yan lang ang babagsakan mo. Tama po ba? Pero maganda, itinuloy ko yan para sa pamilya ko. Ang maganda po niyan, ang tatay ko po ay tricycle driver. Mukha lang pong killer, pero yan ay tricycle driver. Ano ho? Ang nanay ko naman ay tindera sa palengke ng kangkong po. So kung mapapansin nyo po, yung lababo namin, minsan po, nawawala po yan. Ang sabi ng nanay ko, nasa na yung lababo natin? Sabi nung kapatid kong bunso, na kay Dico, kinuha. Ano ginawa doon? Dinidikit yung mga pangarap niya. Nagagalit po sa akin. Every time na nakikita po na may pangarap ako na pinag-uusapan, sabi sa akin ng nanay ko, anak, huwag kang mangarap ng mataas. Kasi ang bagsak mo sa lupa. Sabi ko, Nay, naririnig ko po sa mga training. Binagit ko sa nanay ko, Nay, mangangarap ako ng mataas. Para pagbagsak ko, sa ulap ako babagsak. Sabi niya, ayan ba tinuturo sa mga AIM Global na yan? Sabi niya, huwag kang papakita sa akin. So nakakatuwa po noon, pinalayas po ako ng nanay ko. Totoo po pala yun. Pag baliw na baliw ka na sa AIM Global, lahat ng mga kamag-anak mo, sila na ang kontrabida ng buhay mo. So maganda po. Bakit hindi ako tumigil? Bakit alam ko po na merong mangyayari sa akin para sa pamilya ko. Tinuloy ko po yung AIM Global. Nung pinalayas po ako, yan na po itsura ko. Wala na humakain. So yan po sa Santa Rosa. Ang masakit pa po nito, magkakaroon po ng OPP. Tapos yung kakain po dyan, hindi pa po kami. Yung guest pa po. Sabi ko, alang ya, wala tayong makain dito. Tubig lang kami. Na-experience po namin yan. Nakakatuwa po nito. Ayan, yan po yung mga magulang ko. Sabi ko, gagawin ko to para sa kanila. Gagawin ko to kahit ayaw nila, itutuloy ko pa rin. Bakit po? Mahal na mahal ko po sila. Dahil kung wala sila, malamang wala din po ako sa mundo na to. Nakuha niyo po? Kaya kung may magulang ka, bigyan mo ng magandang buhay yan. Nakuha niyo po ba? So maganda po, tinuloy-tuloy ko yung AIM Global. Ngayon po, eto na yung mga magulang ko ngayon. Babaguhin po talaga. Ngayon po, proud na po sila sa akin ngayon. Ang nakakatuwa po nito, ang magulang po pala talaga, sadyang magulang. Pag nag-aabot ka na, sobrang proud na sila sa'yo. Tuloy ko po ha. Ayan po, pinasyal namin sila. Nakabili na din po ako ng sarili kong kotse.
wala man lang kabuhay-buhay yung mga tao dito. Yan. So, hindi ko ma-imagine na yung hindi nakatapos ng pag-aaral at dating janitor, ngayon po nagdadrive na ng sariling kotse. Hindi yung nakakabaliw yung kotse. Ang nakakabaliw dyan, kung sino po yung nagmamaneho niyan. Bakit po? Hindi po ako, kumbaga, sabi ko nga po, pinalaki ako mahirap hanggang sa na mukha lang hindi lumaki, ano? Ayan, pinalaki ko kami, simula bata hanggang sa lumaki, mahirap po talaga. Kaya sabi ko, babaguhin ko yung destinasyon ng buhay ko. Tutuldukan ko yung kahirapan sa pamilya ko. And ito po yung bahay namin. Ayan po, kung mapapansin nyo po, sayad po sa ulo ko yung ano, sa tangkad ko pong ito, hanggang dyan yung bubong. Para nang lalait yung tawa nyo, ano? Ayan po, bahay po namin talaga yan. Pero sa lahat po ng bahay, yan po yung sobrang pinagmamalaki ko. Sa buong barangay ho, nag-iisa lang yan na portable. Pag may bagyo po, nasa kabilang barangay na yung mga bubong po. Ayan, yung bahay namin. Palakpak ka, palakpak! And pagpasok mo dyan, parang may lumalangit-ngit dyan. Kaya nahiya kami magpa-imbita ng mga kaklase ko that time. Sobrang hirap po. Kaya sabi ko, pag nandito ka sa lugar na to, hindi ka na talaga mangangarap. Nakuha niyo po? Pero maganda po noon, sabi ko, ayoko talaga sa ganitong buhay. Sabi ko, gusto ko maginhawa. Nakikita ko kasi mga kaibigan ko, nabibilan sila ng laruan ng mga magulang nila. Kami po, wala. Putik lang po yung laruan namin. Sobrang hirap po. Pero sabi ko, itutuloy ko talaga tong nasimulan ko. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko po, eto na po yung bahay ko po. Nakabili po ako ng sariling condominium. Walang kabuhay-buhay, palakpak nyo! Ayan na po siya. Dito na po ako nakatira. And nakapagpundar na din po ako ng 2 anak at saka 2 asawa. Biro lang. Ayan po. And yan po yung panganay ko, etc. Ayan. Yung bunso ko. And masarap pong makita yung mukha ng mga anak mo na sobrang saya. Na hindi po matatawaran ng pera. Sobrang sarap po. And nahit ko na din po yung Global Ambassador, Millionaires Club, and napasama po ako sa top 500 worldwide noong 2018. And yan na lang po, nag-golf po. Yan, dati map yung hawak. And masarap din yung ikaw naman yung pinagsisilbihan. Gusto niyo po ba yon? So 2 klase po ang tao sa mundo, isang mahirap, isang mayaman. Pipili ka po kung ano yung magiging destinasyon mo doon. Nakuha niyo po, wala pong gitna. And yung asawa ko po, ayaw na din po akong pakawalan. Yeah. Mahigpit po ang kapit sa akin. And yan po. Nakarating na din po sa Hong Kong and sa South Korea, yung pinaka-latest po na napuntahan namin. At salamat po sa AIM Global. Yan. So yung dating janitor po, yan po. Kumbaga, sabi ko po, what if walang maniwala sa akin nung ginawa ko to? Ang maganda po noon, sabi sa akin ng kaibigan ko, maging positibo ka lang. Sinisimulan mo pa lang, dapat maging positibo ka. Meron at merong maniniwala sa'yo. Sige pa, palakpak po. Eh, nagkaroon po kami ng event last 2018 sa Santa Rosa. 1,000 po mahigit yung naniwala sa akin at member ko ngayon sa AIM Global sa Santa Rosa. Event pa lang po ng grupo ko po ito. At nakasama po namin si Pastor Jan na witness niya po ito. Thank you po, Pastor. And ayan po, yung mga tao, Sir Jason, yung mga tumulong sa amin, nag-start kami. And yung upline ko po na tambay, siya po yung papasalamatan ko habang buhay. Kaya kung katabi mo yung nag-invite sa'yo, ngayon pa lang po, pasalamatan mo na yan. And yan po yung kapatid ko, si Mary, tsaka yung wife niya. And ito po yung mga nagkakotse na din. Ito po yung core leader ko po, na talagang kahit sa hirap at ginawa, kasama ko po. Palakpakan po natin. Hindi ko po sila tinuring na downlines o leaders. Naalala ko po yung sinabi po sa akin nung tumayo po si RTD po, wag mo ituring na downlines o leaders yung mga downlines mo kung hindi ituring mo yan na family mo, extension ng family mo. The moment na itinuring mong pamilya yan, sigurado next time, ikaw naman ang tatayo dito.
And iyan po, kumbaga po, sabi ko nga po, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Paniwalaan mo na ang AIM Global ang magdadala sa iyo sa success sa buhay mo. At paniwalaan mo din na this year, 2020, tutuldukan mo na ang kahirapan sa pamilya mo. Good morning po. My name is Neil Santos. And to God be the glory. Neil Thank you. Santos! Thank you, Neil. Thank you.